Kaya bago ito, kapag may malalayong target, sandata lang ang gamit namin. Tulad ng alam ninyo, matapos ang pagpupulong ko kay Pangulo ng Estados Unidos, kami ay pwedeng madagdagan pa. Di ko alam. Tingnan natin. May paparating pang dagdag. At ito ang nagpapagising kay Putin sa gabi. Kita mo habang nagre-record ako nito, ang mga drone ng Ukraine ay papunta sa Moscow, habang si Pangulong Trump ay naglalabas ng nakakagulat na anunsyo tungkol sa Russia. Kita mo, kahit ngayon, hindi maprotektahan ni Putin ang mga Ruso mula sa mga drone ng Ukraine. Ngayon, isipin mo na lang kung ang Ukraine ay may mas malakas pa, mas makapangyarihan pa. Aba, magiging masama talaga ang kalagayan ng Russia. At yan mismo ang kinakatakutan ni Putin. Kaya nga, nagpadala ng maraming babala si Putin. Magkakaroon daw ng digmaang nuclear kung tutulungan ng United States ang Ukraine. Yan ang sinabi ni Putin 2 araw na ang nakalipas. Mukhang hindi naman talaga nababahala si Pangulong Trump sa pananakot ng Russia. Ngayon pag-uusapan natin ang bagong anunsyo ni Pangulong Trump. Pero una, tingnan natin ang babala ni Putin. Kakabanggit mo lang tungkol sa Estados Unidos, pinag-uusapan mo lang ang Pangulo ng United States. May mga isyong kaugnay sa pagtalakay ng mga problema sa supply ng mga bagong sistema ng armas, kabilang na ang mga long-range, high-precision na armas, Tomahawk, at iba pa. Sinabi ko na magdudulot ito ng pagkasira ng ating relasyon. Kahit papaano yung mga may positibong pagkiling sa mga relasyong ito, kahit yung mga positibong trend na lumilitaw. Ito rin ang parehong taktika na sinubukan ni Putin noong sinusubukan nating magpadala ng HIMARS, noong sinusubukan nating magpadala ng ATACMS, noong sinusubukan nating magpadala ng F-16 Patriots. Alam kong may hindi ako nabanggit sa listahan dahil sobrang haba nito. Kapag nagpapadala ng tulong ang United States sa Ukraine, lagi nagbabantang mauwi ito sa ikatlong digmaang pandaigdig si Putin. At sa bawat pagkakataon, napapatunayan na pananakot lang talaga niya yon. Pananakot lang para hindi matulungan ang Ukraine ng mga kailangan nito. Habang nangyayari ito, tumatanggap si Putin ng satellite data mula China, mga misil mula Hilagang Korea at Iran, at mga sundalo mula kay Kim Jong-un. Para maging patas kay Putin, naiintindihan ko kung bakit siya nag-aalala sa Tomahawk. Kasi, ang mga Tomahawk missile ay may saklaw na nagbibigay daan sa Ukraine na maabot at tamaan ang Moscow gamit ang isang missile. Yan din ang ikakabahala ko kung nakatira ako sa Kremlin. Si Putin talaga ang nagsimula ng digmaan 3 taon na ang nakalipas. Umaasang aabot siya sa Kyiv sa loob ng 3 araw. At ngayon, malapit nang magkaroon ng kakayahan ang Ukraine na tamaan ng Kremlin. Ipapakita ko sa iyo ang sinabi ni Pangulong Trump ilang oras na ang nakalipas. Oo, parang nakapagdesisyon na talaga ako. Oo, gusto ko ring malaman kung ano ginagawa nila doon. Saan kaya nila dinadala ang mga yon? Siguro kailangan ko talagang itanong ang tanong na yon. Hindi dapat nagsimula ang digmaan na yon. Hindi ko alam at hindi ko gusto. Magtatanong ako. Gusto kong makita ang mabagong bagay. Hindi ko nais ang lumalang sitwasyon. Talagang maganda ang pahayag na yan. Mukhang inaprubahan na ng United States ang Tomahawk missiles o malapit na itong gawin. Ngayon, kahit gusto kong gamitin ng Ukraine ang mga iyon sa Kremlin compound, hindi ko inaasahan na mangyayari iyon. Sinabi ni Pangulong Trump na gusto niyang malaman kung saan ginagamit ng Ukraine ang mga iyon. At pagkatapos, aaprubahan o hindi aaprubahan ng United States, depende sa kung gaano kalaki ang tingin ng administrasyon ng United States na panganib na dulot ng pag-ataking iyon. At ito pa ang isa, sabi niya, napakahalaga nito. Pakinggan natin. Maaaring may mga hindi masaya sa estratehiyang United States na aprubahan lahat ng pag-atake ng Ukraine. Pero ito na ang kanilang estratehiya mula simula ng digmaan. Ganyan ginagamit ng Ukraine ang ATACMS. Ganyan ginagamit ng Ukraine ang Storm Shadows. At ganyan din ginagamit ng Ukraine ang kahit anong sandata na nakukuha nila mula sa mga bansang kanluranin. Kailangan muna nilang humingi ng pahintulot bago umatake saan man.
Game changer dito ang mga misil ng Ukraine. Mga misil tulad ng Flamingo at Neptune. Nagbibigay ang mga misil na ito sa Ukraine ng kakayahang tumama kahit saan nang hindi humihingi ng pahintulot. Nagpapasakit ito ng ulo kay Putin. Dahil ngayon, tuwing tinatamaan niya ang isang lungsod sa Ukraine, agad gumaganti ang Ukraine at tinitiyak na ang lungsod ng Russia ay nababalot sa dilim. At ito ay isang bagay na malinaw na sinabi ni Pangulong Zelensky. Simula ngayon, mata sa mata na ang laban sa Russia. Hindi nga naiintindihan ng mga Ruso ang halaga ng lahat ng mga blackout na ito, ng madidilim na gabi, ng lahat ng mga pagsubok na ito, ang presyo na nararamdaman at tinitiis ng mga mamamayan ng Ukraine sa gitna ng digmaan na ito. And dito, ang tanong ay hindi lang tungkol sa kanilang moralidad na wala naman sila, kundi tungkol sa pisikal na nararamdaman. Hindi pumapatay ng mga sibilyan ang Ukraine, hindi sila nanghuhuli ng mga sibilyan kahit kailan. Pero dapat nilang maintindihan ang kapalit nito. Tumutugon ang Ukraine at tina-target ang mga militar. Sa tingin ko, makatarungan ito. Ang Russia ay nagbebenta ng pinagkukunan ng enerhiya mula sa kanilang pasilidad at ginagamit ang kita para sa digmaan. Kaya naniniwala ako na patas lang ang mga hakbang na ginagawa ng Ukraine. Sana hindi na namin kailangang gawin ito, mas masaya sana kami kung walang digmaan pero ayaw iyon ng mga Ruso. At kaya naman, ang digmaang ito ay maaring mapatigil, hindi lang sa pamamagitan ng maraming uri ng pressure. Ang pressure mula sa mga kanluraning bansa ay hindi pa sapat sa ngayon. At ang pagkakaisa sa pressure na ito, naniniwala ako, ay kulang din, hindi sapat. Hindi pa natin tunay nararanasan ang matinding pressure mula sa United States, Europa at Global South. Ang pressure nila sa Russia para mapatigil sila. At ang pangalawang direction ay mismong lipunan ng Federation ng Russia. Pinapatay nila ng komportable at kapag hindi na sila komportable, magsisimula na silang mag-isip tungkol dito. Ngayon, malinaw sa Ukraine na ayaw nilang pahirapan ang mga mamamayang Ruso. Kung itutuloy ng Russia ang pag-atake sa enerhiya ng Ukraine, lalo na ngayong taglamig, dapat asahan ng Russia na gagantihan sila ng Ukraine. Sa ganitong paraan, mararanasan din ng mga Ruso ang hirap ng digmaan na naranasan ng mga Ukrainian sa 3.5 taon. Hayaan niyong sabihin ko ito. Sa mga video mula Russia, mukhang hindi gusto ng mga Ruso ang lasa ng sarili nilang gamot. Narito ang video ng isang Ruso na nawalan ng kuryente matapos atakihin ng mga Ukrainian ang thermal power plant sa Russia. Ganyan talaga. Ganyan talaga dito ang kadiliman ng abo. Mga kotse lang ang may ilaw. Tingnan mo, may kandila ang mga tao doon at kaunti lang ang kotse na may ilaw. Dumidilim na talaga. Ganyan ang buong kapitbahayan, pati na rin sa mga apartment. Gusto kong ituro ngayon ang kasinungalingang laging inuulit ni Putin at ng Russian media sa mga Ruso. Sabi nila sa mga Ruso, hindi magbabago ng labanan ang mga Tomahawk. Alam ni Putin na hindi gagamitin ng Ukraine ang Tomahawk sa mismong labanan. Gagamitin nila ito para targetin ang mahalagang infrastruktura tulad ng thermal plant, imbakan ng bala at gasolina. Totoo, ginagawa nga iyan ng Rusya. Hindi ginagamit ng Rusya ang mga misil laban sa tropa sa lupa, kundi para umatake sa likod ng linya. Sa katunayan, ginagamit ng mga Ruso ang mga misil para atakihin ang sibilyang infrastruktura ng Ukraine tulad ng mga mall, apartment, at maging simbahan. Marami pang sinasabi si Putin ukol sa pagsagip sa Kristyanismo, pero tinatarget niya mismo ang simbahan at pamilya ng pastor sa Ukraine. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang clip kung saan sinabi ni Putin sa mga Ruso na walang epekto ang Tomahawk missiles sa frontline. Tinapos niya ang clip sa pagpuri sa Russian air defense systems.
na nakakatawa dahil sa hirap na dinaranas ng Russia ngayon. Pero panoorin muna natin ang clip at tingnan kung paano nabuking si Putin sa aktwal na oras. Tungkol naman sa pagiging delikado nito. Tungkol sa Tomahawk, malakas itong sandata. Hindi man pinakamoderno, seryoso pa rin itong banta. Hindi nito mababago ang balanse ng kapangyarihan sa labanan o ang mga pangunahing issue ng sandatahang lakas ng Ukraine. Kahit gaano pa karaming unmanned aerial vehicle ang makuha nila, at kahit gaano pa karaming linya ang gawin nila gamit ang mga unmanned aerial vehicle na yon. Kung walang mga tauhan, wala ring magpapalakad ng mga labanan na yon. Kailangang baguhin ang taktika. Tingnan mo kung ano ang pinapakita sa television tungkol sa galaw ng tropa natin. 2 o 3 tao lang, pero gumagalaw sila, gumagana ang rep, kaya tuloy-tuloy silang sumusulong, hakbang-hakbang. Nakaangkop na ang depensa sa himpapawid ng Rusya at nagsimula ng pabagsakin ang mga ito. Ang pagkasira ng ating ugnayan sa anumang kaso ng mga positibong pag-usbong na dala ng mga ugnayang ito. Makakapanira ba ang mga Tomahawk? Oo, pero patuloy naming pababagsakin ang mga ito. Patuloy naming pahuhusayin ang aming mga sistema. Magdudulot ba ito ng problema sa relasyon natin? Saan natin makikita ang liwanag sa dulo ng landas ng kamatayan? Hindi magagamit ang Tomahawk kung walang direktang participation ng mga opisyal ng United States. Oh, hulaan mo kung ano. Ngayong araw, habang pumapasok ang mga drone ng Ukranya sa Rusya, napatunayan ang kahalagahan ng sistemang pangdepensa ng himpapawid ng Rusya. May video ng missile ng depensa sa himpapawid ng Rusya na tumama sa apartment sa Rusya. Aksidenteng nasira nila ang gusali. Hindi na nakapagtataka kung bakit laging nasusunog ang mga refineria at imbakan ng gasolina sa Rusya. Lumang-luma na talaga ang mga depensa sa himpapawid. Mula pa sa panahon ng Soviet, kaya hindi nila kayang pag-ibahin ang apartment at drone. Kung itutuloy ni Putin ang paggamit ng depensang panghimpapawid, baka magmukhang Belgorod na rin ang mga kalsada sa Rusya. Kumusta mga kaibigan? Kumusta mga kaibigan? Hindi ko alam kung naayos na ang ilaw sa Kanevo mula kahapon. Ngayon, nagkaroon ng pambobomba sa Kenya at wala na namang ilaw doon. Nandun ang kabisera na kontrolado ng Department of Public Safety. At yung intersection ng Coniva at Boulevard Youth, hindi gumagana ang mga traffic light. Hindi gumagana ang preno sa Boulevard Junos. Ito ang Budinovo. Sa kanan ay ang ika-10, ika-12 at ika-14 kadiliman. Kaliwa, Budinov, ang kadiliman ng Budyanovoye Sinino. Sa intersection ng Metapor, hindi gumagana.